figure. Kung ako lang kako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your... Dapat nga, madisbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po siguro, fairness, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero
Sorry po kung kung hindi ko We nasagot understand agad. your situation, Okay attorney. po. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. Thank And you it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya, and we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So bago ko po i-recognize si Congressman Ador Plato as the first interpellator, we wanted to give a chance sa isa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa, the second. Siya ba to? And Nice Poro Balbedina. Okay. Only one presenter. Only one presenter, right? Chair. Wait. 1 second lang, 1 What second. about? Yung sinasabi niyan sa INC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. We will be giving you a chance. For the record lang, for the Yeah, record. okay. We'll be giving you a chance on your time as an interpreter. After all, pangatlo po kayo. So, sige, go ahead. Mr. Felipe Salbosa. Mr. Chair, ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba, and to maximize the committee's time, ang gusto po namin na inimbitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI o yung Foreign Information, Manipulation and Interference. No, so kami po ay fact-checker din kagaya ng Vera Files. Meron po yung ipe-present. Meron po. Can you Opo. kindly put it onto our system Opo. para at least we can watch it? Yan, sige, go ahead. Fact-checker po kami kagaya ng Vera Files, pero hindi po kami third-party fact-checker ng Meta, pero member po kami ng IFCN. So, as fact-checkers, meron po kami sinusunod na code of ethics, no? Pero we are starting to move beyond the fact-checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So very recently, meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na gusto po naming i-flag. No? In a nutshell, yung FIMI po ay mga coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activity sa social media na kasama po doon ang disinformation at propaganda. Pero it's not, hindi po siya criminal wrongdoing, no? Pero as journalist, sa tingin po namin, trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay influence ang ating democratic processes. So gusto ko pong ipasa sa colleague ko si Nico kasi siya po ang nakahanap nitong network na to. Okay. Sige, Nico, ano kayo, journalist kayo? Yes po. And you're not working with other agencies? There was a time na we've been invited to give a talk on disinformation sa PIA as part of its efforts on fact-checking as well. We worked with Probe and we were joined by other news organizations But doon. not with the government agency? Not per se, no. Hindi pa po. Sige, go ahead. Sige, Yes po. So, yun. Our presentation po will cover two concepts, no. So first po is yung foreign influence operations, no. Ang definition po namin dito ay ang mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ang mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue, tao, bansa o ano pa mang target ng operasyon, no. Ang mga naglulunsad po nito iba-iba, maaari pong mga bansa o hindi ho kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press 1 PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman, no. So Tagalog po yung approach din namin doon.
Ang sumunod po, sa next slide po natin, foreign information manipulation and interference. Ito po, tulad po ng nasabi po ng aming editor, ay mga pag-uugali o mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potensyal na negatibong makaapekto sa mga values,